Life is short. I-appreciate mo lahat ng mga nasa paligid mo kasi you will never know when will be your last. Ako po ay galing ng Nueva Ecija, Region 3, Central Luzon. Nag-aral po ako ng high school sa Sisters of Mary Girls Town sa Silang, Cavite. Since ang mother ko po at ang father ko ay matagal nang hiwalay nung bata pa po ako, I was like 12 lang nung pumunta ng girls, so napakabata ko po talaga. And knowing na pag pumasok ka sa school na yon, na walang communication with your family, talagang mag-aaral ka lang, homeschool siya. Iniisip ko noon, parang ano ba yun, di ba ako mahal ng nanay ko? Kasi parang tinapon ako sa Silang from Nueva Ecija, napakalayo. Ako ay kabilang sa tribong Obo Manobo, Bagobo Clata sa lungsod ng Davao City. Doon sa lugar namin, hindi talaga naging priority yung kalusugan. Dahil malayo, dahil walang pera, walang lakas ng loob na pumunta sa hospital, nahihiya, natatakot yung community na baka hindi ako naintindihan ng doktor, paano ko i-explain. Habang naglalakbay ako sa lugar na iba't ibang tribo, doon ko na-realize, doon ko nakikita yung sitwasyon. Kaya tinanim ko sa puso at utak ko na kailangan kong matuto ng medisina. Ang motivation ko po talaga is gusto ko makapagtapos, gusto ko maging surgeon. Kasi nakikita ko yung area namin na kailangan talaga ng primary physician. Nung una po kasi, parang imposible sa akin makapag-med school. Kala ko nung nakapagtapos ako ng undergrad, okay na yon. Ang sinasabi sa akin ng mga tita ko, tapos pati ng nanay ko na magtrabaho na lang, hindi natin kaya. Pandemic noon, so akala ko hindi talaga ako makakapag-aral ng med school. Pero dahil merong offer ang Lasal, kung sino ang willing maging doktor galing sa tribo, hindi ako nagdadalawang isip na magsabi ng oo. Under ako ng BPSG na scholarship. Dito, binibigay lahat ng pangangailangan ng isang medical student. Galing sa libro, bahay, weekly allowance, uniform, tuition fee, medical supplies, binibigay lahat ng pangangailangan bilang isang medical student. Napakalaking tulong po kasi parang ang gagawin ko na lang talaga mag-aral. One step closer to my dream and one step closer to achieving that. Parang yung imposible ngayon, naging possible na siya. Pero dahil po sa scholarship na yon and sa mga taong tumulong po, through their generous hearts, naging posible yung imposible. Dalawa lang yung lagi kong pinapanalangin kay Lord na, Lord, gawin mo akong mabuti at magaling na doktor. Para nang sa ganon, makatulong ako sa mga pasyente ko. Ang ganda ng benepisyo ng scholarship na to. Nagbago yung pananaw ko sa buhay. Nung panahon na nag-aaral na ako, kahit estudyante pa lang, nakakatulong na ako sa community ko. Nag-aaral pa man, pero ongoing yung mga consultation nila. Nagtitext sila, tumatawag, video chat, nagkukonsulta ng iba't ibang sakit. Kahit maraming challenges, walang tulog, hindi maintindihan yung binabasa. May dalawang bagay lang akong pinaghahawakan. Yung una, yung pamilya ko. Pangalawa, yung community ko. Ako nahihirapan sa academics, pero mas nahihirapan sila sa buhay. Paano kung walang doktor, walang sumbungan? Sa pamamagitan nitong scholarship na to, gagamitin ko to, ibalik ko sa community ko para tumulong, maalagaan sila na hindi pinag-uusapan yung pera. Ang pag-uusapan lang talaga ay kalusugan. Ang buhay namin doon, kami mag-asawa, nagtitinda kami ng mga kakanin sa umaga. Pagkahapon, magtatanim-tanim si mister. Ako naman bilang nanay, aasikaso yung mga anak. Ito pong ospital ay tumatanggap ng mga OPD patient po, yung mga wala pong kakayahan na makapagpa-check up or opera sa mga private hospital. Meron po ditong libreng gamutan po. Pagdating po sa mga doktor, talagang inaasikaso ka po nila, aalagaan ka nila. UMC kasi parang premium yung care, tsaka yung pag-a-assist talaga ng mga doktor. Although I used to go to private doctors, akala ko
hindi ako maasikaso like kapag nasa taas, pero I was wrong kasi talagang napaka-accommodating ng mga doctors. They assure me na everything will be okay. Marami akong benepisyo na tanggap. Unang-una yung free charge sa mga doctors. Kay Dr. Yap, kay Dr. Umali, which is they are specialists. Binigyan ako ng mga discounts. Naka-avail po ako ng card at malaking bagay po ito sa amin na nakapagpa-check up na po ako. Hindi na po ako nag-worries kung saan po ako kukuha ng naipapamasahe namin. Okay na okay po ang serbisyo. Mula po sa guard, mababait sila, yung magagalang sa mga pasyente. Lalo na po yung mga doktor talagang supportive sila sa patient. Yung feeling mo na kausap mo yung anak mo or tatay mo na i-guide ka nila. Alam ko na I'm safe in UMC talaga. Yung trust ko talaga sa mga doctors is nandito. Yung heart ko talaga, I feel safe kapag dito ko nagpapa-check up. Sa mga tao po na may mabuting kalooban na tumutulong po sa ospital na ito, sa UMC, maraming salamat po kasi isa po ako sa beneficiary ng. Nagpapasalamat ako unang-una sa mga doktor kasi talagang inassure nila ako na everything will be okay. Tsaka gigising pa ako. Sa mga donors, thank you so much sa parating pagtulong sa mga less fortunate people. Sana ipatuloy nyo pang tulungan yung mga taong nangangailangan para patuloy nila yung mga dreams nila na mabuhay pa ng mahaba. Sa sponsors ko po and sa lahat ng mga tumulong sa akin, maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin yung binigay niyo po sa akin pagkakataon para makapag-aral. And sana po mas marami pa po kayong matulungan kagaya ko na tanging pangarap lang po ang bitbit para po makapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat sa lahat ng sponsor na sumusuporta sa pag-aaral ko, pag-aaral namin dito sa Lasal dahil malaking tulong po ito na binigay nyo na oportunidad na tinulungan nyo kami. Ako at ako naman ay tutulong sa katribo ko. Ito po ay napakalaking bagay sa amin at sa aming community. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Daghang salamat